Hinuli ng kartel ang isang lalaki. Kinaladkad siya papunta sa gitna ng disyerto. Isang batang halos 16 na taong gulang ang pinahawak ng baril. Nanginginig ang kamay. Hindi niya kayang kalabitin ang gatilyo, kaya kinuha ng leader ang baril. Isang putok ang umalingaw-ngaw sa buong disyerto. Pagkatapos tinawag niya ang isa pang bata. Bata, mas inosente, at mas walang alam sa tunay na mundo. Iniabot sa kanya ang baril. Sa pagkakataong ito, wala nang atrasan. Habang desperadong nagpupumiglas ang bihag, direktang tumama ang bala sa mukha ng lalaki. Pero ang hindi nila alam, ang lalaking pinatay nila, isa siya sa pinakamapanganib na assassin sa buong mundo. At ang isang pagkakamaling iyon, ang magsisimula ng isang digmaang wawasak sa buhay ng mga bata na tulad nila. Balikan natin ang action crime thriller na Sicario, Day of the Soldado. Isang kwentong magpapakita kung paano ginagamit ng mga makapangyarihan ang mga inosenteng bata bilang sandata para manalo sa isang lihim na digmaan. 4 na armadong lalaki ang pumasok sa isang supermarket. Ilang segundo lang ang lumipas, sunod-sunod na ang mga pagsabog. Napuno ng sigawan at iyakan. Ang buong gusali, agad kinuha ng isang ina ang kanyang anak at tumakbo papunta sa labasan. Pero may isang lalaki na nakaharang sa pintuan. Hawak niya ang isang detonator. Nagmamakaawa ang babae. Dahan-dahan siyang lumabas. Akala niya, makakaligtas na sila. Pero bigla, sa loob lang ng ilang minuto, 15 katao ang namatay. Kasama ang 2 inosenteng bata. Nagliyab sa galit ang buong bansa. Kailangang may managot. Samantala, sa hangganan ng Amerika at Mexico sa Texas, mahigpit ang pagbabantay ng border patrol sa mga taong iligal na tumatawid. Sa gitna ng madilim na disyerto, may grupo ng mga taong desperadong tumatakbo. Hindi nagtagal, napalibutan sila ng mga armadong pulis. Pero may isang lalaki ang hindi huminto. Diretso siyang tumakbo hanggang sa gilid ng isang bangin. Wala na siyang matatakbuhan. Dahan-dahan siyang lumuhod at nagsimulang magdasal. Bago pa siya malapitan ng mga pulis, isang bomba ang sumabog. At dahil dito, hindi na basta issue ng illegal immigration ang tinitingnan ng Amerika. Isa na itong usapin ng pambansang seguridad. Habang abala ang buong Amerika sa paghahanap kung paano nakapasok ang mga terorista sa kanilang bansa, may isang tao namang tahimik na hinahanap ang totoong utak sa likod ng lahat. Si Matt Graver. Nasa isang black site siya, kinukwestiyon ang isang piratang smuggler, isang taong matagal nang tumutulong sa mga barkong dumadaan palihim sa karagatan. Galit na sinabi ng lalaki, "Mga ISIS ang kalaban ninyo, hindi ako." Kalmado lang si Matt. "Ikaw ang nagpalusot sa barko nila. Sabihin mo sa akin kung sino ang nagbayad sa'yo." Nanatiling tikom ang bibig ng lalaki. Kaya may ipinakita si Matt, CCTV footage ng bahay nito. Makikita roon ang kapatid ng bihag, naglalakad sa labas, walang kamalay-malay sa mangyayari. Napangiti pa ang lalaki. "Tinatakot mo lang ako." Mahigpit ang batas sa Amerika. Hindi niya kilala si Matt. Hindi siya sumusunod sa batas kapag may misyon. Kapag kailangan niyang marumihan ang kanyang mga kamay, gagawin niya. Bigla niyang hinawakan ang ulo ng bihag at pinilit itong tumingin sa monitor. Nilamon ng napakalakas na pagsabog ang buong bahay. Napaiyak ang lalaki. Pero hindi pa tapos si Matt. Tahimik niyang binuksan ang isa pang video. Makikita ang sasakyan naman ng isa pa nitong kapatid, tahimik na bumibiyahe sa kalsada. Malamig ang boses ni Matt. "Pwede pa tayong magpatuloy hanggang sa wala nang matira sa pamilya mo." Isinuko ng lalaki ang lahat. Ayon sa impormasyong nakuha, ang kumpanyang gumagamit sa kanya ay konektado kay Carlos Reyes, pinuno ng isa sa pinakamakapangyarihang kartel sa Mexico. Posibleng siya ang tumulong sa pagpuslit ng mga terorista papuntang Amerika. Pero hindi lang si Carlos Reyes ang may kinalaman dito. May isa pang malaking kartel na karibal ni Reyes, ang Matamoros Cartel. At dito nagsisimula ang kwento ng batang si Miguel Hernandez. Sa unang tingin, ordinaryo lang siyang 15 taong gulang na estudyante. Pumapasok sa paaralan, may mga kaibigan, namumuhay na parang normal na teenager. Pero sa likod ng simpleng buhay na yon, may isang sikretong unti-unting nabubuo. Isang araw, sinundo siya ng pinsan niyang si Hector. May sinabi ito na babago sa buhay ni Miguel magpakailanman. Kabisado mo ang bawat daan sa border. May legal ka ring pasaporte. Malaya kang nakakapasok at nakakalabas ng Amerika. Tumingin si Hector sa kanya. "Dito sa border, ikaw mismo ang pwedeng magtakda ng halaga ng sarili mo. Malaki ang bayad ng Matamoros Cartel sa mga taong katulad mo." Nabigla si Miguel nang makita ang pera. Hindi pa siya nakakakita ng ganoon kalaking halaga. Anong kailangan kong gawin? Hindi niya napansin na sa pagtanggap niya ng perang yon, unti-unti na rin niyang ibinebenta ang dati niyang buhay. Sa Washington, isang lihim na pagpupulong ang agad na ipinatawag pagdating ni Matt. Naroon ang boss ng CIA na si Cynthia, ang Secretary of Defense, at ang ilan sa pinakamataas na opisyal ng Amerika. Iisa lang ang tanong, paano nila pababagsakin ang mga kartel? Tahimik na nagsalita ang isang general. Mas madaling pabagsakin ang kalaban kapag sila mismo ang nag-aaway.
Lahat ng mata ay napunta kay Matt. Kalmado siyang sumagot. May anak ba si Carlos Reyes? Bahagyang ngumiti si Matt. Kung gusto mong magsimula ng digmaan, huwag mong dukutin ang hari. Dukutin mo ang prinsesa. Ang hari mismo ang magsisimula ng digmaan. Delikado ang plano. Pero sa huli, pumayag sila sa isang kondisyon, hindi maaaring direktang masangkot ang gobyerno ng Amerika. Lahat ng tao sa sakyang panghimpapawid at suporta kailangang manggaling sa mga pribadong grupo. Para kapag may pumalpak, walang ebidensyang mag-uugnay sa Amerika. Nagsimula ang isang lihim na operasyon. Isang operasyong kayang magsimula ng madugong digmaan sa pagitan ng dalawang pinakamakapangyarihang kartel sa Mexico. Para sa misyon na ito, kailangan ni Matt ang isang taong walang awa. Si Alejandro Gilic, dating miyembro ng kartel, ngayon ay isang assassin na lihim na nagtatrabaho para sa CIA. Tahimik na tumingin si Matt sa kanya. Wala nang rules. Si Carlos Reyes ang target. Oras na para makaganti ka. Ilang taon na ang nakalipas mula ng brutal na patayin ng kartel ang asawa at anak ni Alejandro. Hindi niya iyon nakalimutan kailanman. Kaya walang pag-aalinlangan, agad siyang pumayag. Sa Mexico City nagsimula ang plano. Habang bumibiyahe ang abogado ng Matamoros Cartel, bigla na lang hinarang ng mga armadong lalaki ang sasakyan niya. Sunod-sunod ang putok. Sinubukan pang tumakas ng abogado, pero mabilis siyang binaril ni Alejandro sa binti. Habang naghihingalo, may inihagis si Alejandro, isang salamin. Isuot mo. Gusto niyang makita ng lalaki kung sino ang pumatay sa kanya. Ang mukha ng paghihiganti. Kumalat ang balita sa buong Mexico. Pinaniwalaan ng lahat na ang Reyes Cartel ang may kagagawan. At iyon mismo ang gusto ni Matt na mangyari. Sa isang pribadong paaralan sa Mexico, nasangkot si Isabel sa isang matinding away. Tinawag siya ng isang kaklase na narco whore. Sinampal pa siya, pero hindi nagpatalo si Isabel. Gumanti siya agad. Pinatawag siya sa opisina ng prinsipal. Pwede kang mapatalsik sa paaralan. Walang takot na sumagot si Isabel. Sige, patalsikin niyo ako. Alam ng prinsipal na hindi basta-basta ang babaeng kaharap niya. Anak siya ni Carlos Reyes, isa sa pinakamakapangyarihang leader ng kartel sa Mexico. Paglabas niya ng paaralan, hindi niya alam na matagal na siyang minamasdan ng grupo ni Matt. Sumabog ang sasakyang nasa unahan ng convoy. Sunod-sunod na putok ang umalingaw-ngaw. Nanigas si Isabel sa sobrang takot. Isa-isang napatumba ang kanyang mga bodyguard. Mabilis siyang isinakay ng mga armadong lalaki sa ibang sasakyan. Bago sila tuluyang umalis, may iniwang mensahe ang isa sa mga salarin. Sabihin mo kay Carlos Reyes, kabayaran ito sa ginawa niya sa Matamoros Cartel. At sa isang iglap, nagsimula na ang digmaang gustong pakawalan ni Matt. Pero hindi pa roon nagtatapos ang plano. Ibabalik nila si Isabel, pero hindi sa teritoryo ng ama niya. Sa teritoryo ng Matamoros Cartel. Alam na alam ni Matt ang susunod na mangyayari. Kapag nalaman ni Carlos Reyes na nasa kamay ng kaaway ang anak niya, hindi na siya magdadalawang isip. At kapag nagkaharap ang dalawang kartel, siguradong dadanak ang dugo. Iyon mismo ang gusto ni Matt, at iyon din ang gusto ng Amerika. May isang huling detalye pa. Magpapanggap silang nailigtas si Isabel mula sa isang ligtas na bahay ng kartel sa Brownsville bago siya ibalik sa Mexico. Mas kapani-paniwala ang kwento sa ganoong paraan. Isang opisyal ang nagbigay babala. Sa Mexico, walang sikretong nananatiling sikreto. Ngumiti lang si Matt. Hindi siya natakot. Alam niyang malapit nang sumabog ang digmaang matagal na niyang gustong pasiklabin. Dinala si Isabel sa isang lihim na pasilidad. Pagkatapos, nagsagawa sina Alejandro ng isang peking rescue operation. Sa isip ni Isabel, dumating na ang mga tagapagligtas. Hindi niya alam, bahagi lang pala siya ng isang mas malaking plano. Sa kabilang panig, sinimulan naman ni Miguel ang una niyang trabaho para sa kartel. Habang naglalakad, muntik na siyang mabangga ng isang sasakyan. Hindi niya alam, pulis pala ang nasa loob kasama si Alejandro. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi pa nila alam na muli silang magkikita. Sa pinakamasamang paraan, dinala si Miguel sa kampo ng Matamoros Cartel. Doon niya unang nakita ang daan-daang migranteng ginagamit para kumita ng milyon-milyon ang kartel. Nakilala rin niya ang leader ng grupo, si Galo. Nangako itong kikita siya ng higit pa sa isang taong sahod ng kanyang ama. Unti-unti, hinihila si Miguel papasok sa mundong baka hindi na niya matakasan. Samantala, sa lihim na pasilidad, tinatanong ni Isabel si Alejandro, "Mas okay sana kung may magsasabi sa akin kung ano ba talaga ang nangyayari." Tahimik na sumagot si Alejandro, "Ibabalik ka na namin sa tatay mo. Ipapasa ka namin sa Mexican Army." Sumakay sila sa isang armored truck. Sinalubong sila ng 7 sasakyan ng Mexican Police. Iniwan nila ang sementadong kalsada. Puro alikabok na ang paligid. Masyadong tahimik ang lugar, at yun mismo ang ayaw ni Matt. Bigla, isang pulis ang humarap sa sasakyan ni na Matt. "Yuko!" sigaw ni Matt. Sunod-sunod na umalingaw-ngaw ang mga putok. Mula sa disyerto, may rocket na tumama sa mga armored truck ng CIA. Agad na nilamon ng apoy ang mga sasakyan. Habang umiiyak sa takot si Isabel, gumanti ng putok sina Matt at Alejandro.
Pero mabilis nilang napagtanto, hindi lang mga tauhan ng kartel ang kalaban. Kasama rin ang ilang miyembro ng Mexican Federal Police mismo na dapat sana'y nagpoprotekta sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan, nakatakas si Isabel. Nagtago siya sa ilalim ng isang truck at nasaksihan ng lahat ang totoong mukha ng misyong pangligtas na akala niya'y sasagip sa kanya. Nang humupa ang putukan, tumakbo siya palayo sa disyerto. At bago pa man makabalik sina Matt at Alejandro, wala na si Isabel. Ako na ang hahanap sa kanya, sabi ni Alejandro. Iniabot ni Matt ang isang tracking device. Magpadala ka ng signal pagdating mo sa border. Babalikan ka namin. Sa sandaling iyon, nagbago ang buong misyon. Hindi na ito tungkol sa pagsisimula ng digmaan sa pagitan ng mga kartel. Isa na itong misyon para iligtas ang anak ng lalaking pumatay sa sariling pamilya ni Alejandro. Pero bago pa man makabalik si Alejandro sa border, may bumagsak na balita sa Washington. Hindi na masaya ang boss ni Matt na si Cynthia. Kumakalat na sa balita ang mga pinatay nilang pulis. Inatake nila kami. Wala kaming pagpipilian, paliwanag ni Matt. Pinahinto na ng presidente ang operasyon. Natigilan si Matt. Walang pakialam ang presidente kung manalo tayo o hindi. Ang mahalaga sa kanya, hindi siya ma-impeach dahil pumatay kayo ng mahigit 2 dosenang pulis ng Mexico. Malayo na ang nalakad ni Isabel sa gitna ng disyerto. Halos hindi na siya makatayo, pagod, gutom, at uhaw. May natanaw siyang sasakyan. Agad niya itong pinara. Pero nang bumaba ang driver, duguan ang mukha nito. Isa pala ito sa mga nakaligtas sa engkwentro. Nataranta si Isabel, agad tumakbo. Pero mabilis siyang naabutan, kinaladkad pabalik sa sasakyan. Bago pa siya maipasok, tumalsik ang dugo ng lalaki sa pinto ng sasakyan at sa mukha ni Isabel. Sakay, hindi kita sasaktan, sabi ni Alejandro. Unti-unting kumalma si Isabel. Sinong kumidnap sa akin? Nag-atubili siyang sumagot. Maraming kaaway ang tatay mo. Isa ka ba sa kanila? Diretso ang sagot niya. Oo. Sa gabing yon, may nakita silang isang bingi na lalaki na nakatira sa gitna ng disyerto. Gamit ang sign language, humingi sila ng tubig, pagkain at matutuluyan. Siya ang batang nakita ko sa TV. Yung kinidnap, sinyas ng lalaki. Bakit marunong kang mag-sign language? Tanong niya kay Alejandro. Sandaling natahimik si Alejandro. Pagkatapos, sumenyas. Nag-aral ako noon para sa anak kong namatay. Unti-unting lumambot ang puso ng lalaki. Pumayag siyang tumulong. Sa unang pagkakataon, hindi mamamatay tao ang nakita ni Isabel, kundi isang amang araw-araw pa ring nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang pamilya. Pero may isa pang problema. Nakita ni Isabel ang buong engkwentro. Nasaksihan niya ang pagpatay sa mga pulis. Kapag nakapagsalita siya, maaaring mabunyag ang buong lihim na operasyon. Malamig na tumingin si Cynthia kay Matt. Pagdating nila sa border, iligpit mo ang bata. At pati ang tauhan mo, linisin mo ang lahat ng ebidensya. Natahimik lang si Matt. Alam mo ba kung gaano kahirap gumawa ng taong tulad niya? Si Alejandro ang tinutukoy niya. Isang assassin na hinubog ng maraming taon ng digmaan, isang taong ilang beses nang isinugal ang buhay para sa Amerika, at higit sa lahat, isang kaibigan. Walang emosyon ang mukha ni Cynthia. Maraming amang nagdadalamhati sa Mexico. Humanap ka na lang ng kapalit. Doon ibinunyag ni Cynthia ang tunay na dahilan. Nakilala na ng mga investigador ang iba pang suicide bombers. Hindi pala sila ipinuslit mula Mexico. Mga mamamayan sila ng Amerika mula New Jersey. Ibig sabihin, mali ang impormasyong ginamit para simulan ang buong operasyon. Ang mga namatay, ang mga nasirang buhay, ang mga batang nadamay, nagsimula lang pala sa isang maling impormasyon. Tumawag si Matt kay Alejandro. Kinansila na ang misyon. Sandaling natahimik si Alejandro. Kailangan mo nang patayin si Isabel? Hindi ko magagawa yan, agad na sagot ni Alejandro. Tulungan mo akong mailabas siya. Ako na ang bahala sa susunod. Alam ni Matt na wala na siyang magagawa. Hindi na kita matutulungan. Naintindihan agad ni Alejandro. Mag-isa na lang siya, walang suporta mula sa gobyernong pinaglingkuran niya. Sige, gagawin ko ang kailangan kong gawin. Good luck. At tuluyang naputol ang tawag. Naghanda na sina Alejandro na tumawid sa border. Binihisan niya si Isabel na parang isang ordinaryong migrante. Si Isabel mismo ang nagpagupit ng kanyang buhok para hindi siya agad makilala. Mula ngayon, Karina na ang magiging pangalan niya. Isiniksik ni Alejandro ang isang GPS tracker sa loob ng sapatos ni Isabel. Nagtungo sila sa lugar na kontrolado ng mga smuggler. Ang daming tao, gulat na sabi ni Isabel, ngayon lang niya nakita kung gaano karaming tao ang nagsasapalarang tumawid sa border. Lumapit si Hector. 1,000 bawat tao, magkahiwalay ang bata at matanda. Mahigpit na hinawakan ni Alejandro ang kamay ni Isabel. Magkasama kami, nagbayad siya ng dagdag. Akala nila maayos na ang lahat. Pero mula sa bintana ng bus, may isang pares ng matang nakatitig kay Alejandro. Si Miguel, bigla niyang naalalang siya ang lalaking muntik nang makabangga sa kanya sa Texas. Pinasakay sila sa bus. Makalipas ang ilang minuto, huminto ito.
At biglang 3 baril ang sabay-sabay na tumutok kay Alejandro. Hindi siya lumaban. Kalmado niyang itinaas ang 2 kamay. Pumasok sina Galo at Miguel. Siya ang lalaking nakita ko sa Texas, sabi ni Miguel. Sa isang iglap, nauwi sa bangungot ang huling pag-asa ni Alejandro. Sa kabilang panig, lumitaw sa surveillance system ang signal ng GPS tracker. Gumagalaw na ito. Agad na nagsalita si Cynthia. Magpapadala ako ng ibang team. Sila na ang tatapos sa trabaho, pero umiling si Matt. Ako na ang gagawa. Wala nang tumutol. Agad silang sumakay sa helicopter. Habang papalapit sila sa border, tahimik lang si Matt. Halata sa kanyang mukha ang bigat ng desisyong kailangan niyang gawin. Biglang hinablot ni Galo ang sombrero ni Isabel. Dalhin si Isabel Reyes sa truck ko. Sininyasan ni Alejandro ang bata na huminahon. Hinarap ni Galo si Alejandro. Anong binabalak mo? Tumatakas kami. Ihahatid ko ang bata sa nanay niya. Kapag sinaktan ninyo siya, magsisimula kayo ng digmaang hindi ninyo kayang tapusin. Pinalabas niyang tauhan siya ni Carlos Reyes para paniwalain ang Matamoros Cartel na magbibigay sila ng gantimpala. Hinarap ni Galo si Isabel. Sino ang lalaking kasama mo? Binayaran ko lang siya para magpanggap na tatay ko, lumunok si Isabel. Itinago ang takot. Sinubukan ni Alejandro na lokohin si Galo, pero hindi ito naniwala. Isang hampas lang. Bumagsak siya, umiiyak at sumisigaw si Isabel. Ikinarga si Alejandro sa likuran ng isang truck. Mula sa satellite surveillance, minamasdan ni Matt ang bawat galaw ng convoy. Sinundan nila ito hanggang sa gitna ng disyerto. Pero huli na. 20 minuto pa bago sila makarating, pinaluhod si Alejandro sa buhangin. Naroon si Isabel sa loob ng truck, wala siyang magawa kundi panoorin ang lahat. Kasama rin siya ni Miguel. Tahimik lang itong nakamasid. Lumapit si Galo. Mamamatay ka rito na parang hayop. Tinawag niya ang isa sa mga batang tauhan. Iniabot ang baril. Patunayan mo ang katapatan mo. Nanginginig ang kamay ng binata. Hindi niya kayang kalabitin ang gatilyo. Ibinalik niya ang baril. Siya mismo ang bumulagta sa buhangin. Lumapit si Galo kay Miguel. Iniabot niya ang baril. Oras na para maging tunay kang sikaryo. Nanginginig ang kamay ni Miguel. Hindi pa siya kailanman nakapatay ng tao. Pero tinanggap niya ang baril. Lumapit kay Alejandro. Itinutok niya ang armas. Bumagsak si Alejandro sa buhangin. Sa sandaling iyon, hindi lang isang tao ang mamamatay, pati ang natitirang inosente kay Miguel. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Isabel. Hindi na niya napigilan ang pag-iyak. Bigla siyang natulala sa tindi ng trauma. Mula sa surveillance camera, nasaksihan ni Matt ang lahat. Nanigas ang kanyang mukha. Bilisan mo, sigaw niya sa piloto. Pero baka huli na ang lahat. Sumisikat na ang araw. Masayang pinupuri ng mga tauhan ni Galo si Miguel. Isa na siyang ganap na sikaryo sa paningin nila. Pero sa loob-loob niya, unti-unting nilalamon siya ng konsensya. Hindi niya matanggap ang ginawa niya. Bigla siyang tumalon mula sa umaandar na truck. Mag-isa siyang naglakad palayo. Hindi niya pa alam noon na ang simpleng desisyong iyon ang magliligtas sa kanyang buhay. 2 minuto na lang ang layo ng helicopter ni Matt. Anong rules of engagement natin? Tanong ng isang sundalo. Malamig si Matt. Wala na akong pakialam. Burahin niyo silang lahat. Hinarang ng helicopter ang convoy. Sunod-sunod na putok, isa-isang bumagsak ang mga tauhan ni Galo. Sa desperasyon, ginawang hostage ni Galo si Isabel. Pero bago pa siya makaputok, tinamaan siya, tuluyang bumagsak. Pinatayo ang mga natitirang tauhan. Naiwan si Isabel, tahimik, nanginginig, tuluyang nawalan ng emosyon. Nilapitan siya ni Matt, isinakay siya sa helicopter. Nagbago ang isip ni Matt, hindi na niya kayang sundin ang utos ng CIA. Sa halip na patayin si Isabel, pinili niya itong iligtas. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang tayo naman ang balikan? Tanong ng kasamahan niya. Wala na akong pakialam. Ilalagay ko siya sa witness protection. Hindi man niya nailigtas si Alejandro. Tutuparin niya ang huling hiling ng kaibigan. Pero hindi alam ni Matt, buhay pa si Alejandro. Nagkamalay si Alejandro. Sa pisngi lang pala siya tinamaan ng bala. Kumuha siya ng sasakyan at mga armas. Nang habulin siya ng mga tauhan ng kartel, isang granada lang ang naging sagot niya. Kahit sugatan, nakatakas pa rin siya. Nakaligtas din si Isabel. Pero habang buhay na niyang dadalhin ang mga bangungot ng araw na yon, makalipas ang 1 taon, ganap nang nagbago si Miguel. Puno na ng tattoo ang kanyang katawan. Isa na siyang ganap na miyembro ng kartel. Wala na ang dating inosenteng estudyante. Napalitan na ito ng isang batang nilamon ng karahasan. Pero isang araw, may isang lalaking muling humarap sa kanya. Si Alejandro. Tahimik siyang tumingin kay Miguel. Gusto mo talagang maging isang sikaryo? Pag-usapan natin ang kinabukasan mo. At doon nagtapos ang kwento. Isang kwentong nagpapakita na sa mundong pinaghaharian ng mga kartel at ng mga makapangyarihang nasa gobyerno, ang tunay na nagdurusa ay ang mga inosenteng batang tulad nina Isabel at Miguel. Kayo ang nag-utos
parusa. Kayo ang nag-utos, kami ang nalugmok. Kayo ang nagsindi, kami ang natupok. Habang ligtas kayo sa taas, kami naiwan sa putikan. Pinasan namin ang inyong kasalanan. Hanggang kailan namin ito babayaran? Amoy usok ang umaga, alikabok sa lalamunan. Wala na ang tunog ng kampana, tahimik ang paaralan. Munting kamay malamig, walang ulam sa hapag. Habang kayo'y nagbibilang, dumidilim ang aming kinabukasan. Kayo ang nag-utos, kami ang nalugmok. Kayo ang nagsindi, kami ang natupok. Habang ligtas kayo sa taas, kami naiwan sa putikan. Pinasan namin ang inyong kasalanan. Hanggang kailan namin ito babayaran?